Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hindi pa po nagsisimula ang sale para po sa nalalapit na Kapaskuhan, pero katakot-takot na po ang reklamo dahil sa buhol-buhol na trapiko. Wala na yatang ika nga po mga kaibigan, talagang bangkarote na sa palisiya na ating pong maipatutupad itong inutil na MMDA. Isa-isa pong ika nga mga kaibigan ay nagre-react itong mga congressman na sinasabing dahil po sa sinasabing sila'y mga sangkot sa anomalya sa DPWH. May plano pala itong si Mark Villar, ano po, na kumandidato sa 2022. Ano kaya? Senador, Vice President, o ano kaya tatakbuhan nito? May nagawa na ba yan? Bukod do sa mga karsada na papunta sa negosyo ng kanilang pamilya. At tayo po mga kaibigan ay bumabati muna sa mga kababayan natin sa Estados Unidos ng Happy Thanksgiving Day. Bukas pa ito sa kanila, Huwebes. Yan palang Thanksgiving Day ay last Thursday of November yan, isineselebrate sa Estados Unidos. Mabuhay po ang ating mga kababayang Pinoy dyan sa Amerika. At Happy Thanksgiving Day sa inyong lahat. Ito na ho ang balita mga kaibigan, isa-isa ng ika nga, tumatahol itong mga congressman. Siyempre, parang nasaling mo yung sugat na minana, di ba? Meron daw pong 12 congressmen. Ito na yung listahan na hawak ni Digongyo, Presidente Digongyo, mga kaibigan, di ba? Na wala raw siyang kapangyarihan dahil ito ay hiwalay na sangay ng pamahalaan natin. Kung tawagin co-equal branch of the government. Itong legislative branch na kinabibilangan ng mga kawatan, congressman. Ngayon, itong mga congressman daw na ito, ayon naman sa inutil din na PACC, itong Presidential Anti-Corruption Commission, pero sila dapat ding imbestigahan sa corruption. Yan ang maganda rito sa administrasyon ni Presidente Digongyo, mga kaibigan. Dito, maraming kawatan. Pero yung mag-iimbestiga, mukhang kawatan din po, mga kaibigan. Di ba? Ngayon, ito ho less than 12 congressmen ang kasama doon daw sa listahan na ipinasa nila kay Presidente Digongyo sa listahan ng mga government officials. Di ba matatandaan ninyo, meron siyang itong si Presidente Digongyo merong inilarga na kwan daw, kampanya raw ito laban sa corruption.
para imbestigahan at makasuhan ang lahat ng mga tiwali sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Siya kasi nagsabi niyan eh. Ngayon, walang sentido ko mo nitong si Greco Bellica, mga kaibigan, akala niya, lahat sakop niya na. Di ba? Hindi niya alam, pwede yan, pwede kang magpaimbestiga. Pero, ang PACC ay talagang walang, walang power yan eh. Na, magsiyasat dito sa mga congressman sapagkat ang task ng PACC ay para lamang sa mga nasa ilalim ng executive branch of the government. Kaya lang itong PACC na ito, ewan ko siguro dahil wala nang mailabas na balita ang mga nasa media, periodiko at ang broadcast media, mga kaibigan, kaya pinapatulan lahat na lang ng mga sinasabi o nanggagaling na pahayag dito po sa Presidential Anti-Corruption Commission. O mga kaibigan, kasi wala nang balita, yan ang gustong mangyari ng nakaupo ngayon. Kaya nga sinara yung ABS-CBN at kapag ka merong mga opisyal sa pamahalaan na hindi nila kaalyado, halimbawa na si Vice President Leni Robredo, yun ito para sa mga nagtatanong lang, bakit ang mga oposisyon walang sawa na winawaswas nitong si Presidente Digongyo? Kasi po, ang intensyon ng kasalukuyang administrasyon, wala hong makilala, di ba? Makapanlamang yung mga kandidato ng administrasyon sa susunod na eleksyon. O nga naman, kasi kung babanatan niya, sisirain niya ang mga hindi nila kapartido, kaya ano man ang tatakbuhan niya, halimbawa national position, especially mula sa presidente hanggang sa mga senador, mga kaibigan, para mawalan ng media mileage yung mga nasa oposisyon at sila na lang ang pag-uusapan. Kay may kabuluhan, kay walang kabuluhan, ang kanilang sasabihin, mga kaibigan, kahit na pagago-gago lang yung mga sinasabi nila. Katulad nito, di ba pagago-gago lang itong sinasabi ni Greco Bellica ng PACC? Bakit to? PACC ka Yan agency na binuo, co-terminus lang yan na binuo lang ng presidente, hindi naman batas ang bumuo dyan Di ba? Ngayon, pagdating sa anti-corruption agency, yun yung ombudsman. Di ba? At saka Sandigan Bayan, mga kaibigan. Pero itong PACC, ang pwede lang talagang imbestigahan nito ay yung mga nasa ilalim ng executive branch of the government, sa ilalim ng Pangulo. Wala silang pakialam sa doon sa anyway pag-aaksaya lang naman ng panahon niyang PACC na yan Ang totoo niyan ano lang ito maskara lang ito Yang pagkakatayo ng PACC. At hindi ito unang pagkakataong nagkaroon ng PACC, ng Anti-Corruption Commission. Nagkaroon na niyan sa panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Macapagal Arroyo. Nagtayo na siya niyan. Pero wala naman nangyari dun mga kaibigan ganun din ito. Katulad niyan, hindi na niya teritoryo, pinapasukan niya pa. Diba?
Akala niya teritoryo niya pa rin yung mga congressman. Ganun pa man, ang pinag-uusapan dito ay corruption, hindi ho ba? So, kapag ka ibang sangay ng pamahalaan na, pati executive, kasali dyan, executive, legislative, at saka ang judiciary, sakop lahat yan ng ombudsman mga kaibigan Maliban sa mga maestrado ng Korte Suprema Di ba? Kasi ang mga maestrado ng Korte Suprema, pwede mo lang sipain yan, kung yan may gumagawa ng katiwalian sa pamamagitan ng tinatawag na impeachment. Katulad nung sa presidente. Mga kaibigan. Ngayon, ganun pa man, ang pinag-uusapan dito'y corruption. Sinasabi ngayon itong si Greco Pagago-Gago Belica, mga kaibigan, na meron daw less than. Hindi pa eksakto Yung exact number is less than 12. Ba't di mo lang sinabing 12? May less than ka pa. Di ba? Tingnan mo, pagago-gago Ang dami ng mga pinuntiryan nito, maliliit na isda, di ba? Pero nungka, isa man doon sa mga pinakialaman nitong damuhong ito, walang nangyari, mga kaibigan. At kamakailan nga, inireklamo yan noong mga humingi ng tulong sa kanya na nagmamalasakit sa pamahalaan at sa bayan para tumulong sa kampanya laban sa korupsyon dahil akala nila siguro totoo mga pinagsasabi rito di ba? Napaniwala sila, nabilog ang ulo nila. Yun pala, hindi naman totoo. Katunayan, nirereklamo ito. Unang reklamo sa kanya yung sinasabi na iba, inabsuelto niya. Gumawa siya ng magkahiwalay na report. Yung unang report, nandun kung sino yung mga dapat kasuhan sa Duty Free Shop Philippines, yung smuggling activities ng mga opisyal dyan at ng mga kasabwat nilang smuggler. Pinagagamit nila, ginagamit na lisensya nitong duty free, yung opisina na yan sa ilalim ng Department of Tourism para i-outsource yung kapangyarihan para dayain ang gobyerno sa buwis. Yun yung mga smuggler. Kakutsaban yan yung mga opisyal ng Duty Free Shop Philippines. Number 2, doon kasi sa pangalawang report, wala na inabsuelto. Pagkatapos makausap, makamiting nila Belica, yung pong mga opisyal ng Duty Free. Mga kaibigan, nawala na yung mga pangalan ng mga nakausap na opisyal. Number 3, sinisingil niya ng bayad na 1,000 piso yung pong complaint, affidavit. Bawat pahina ay 1,000 piso. Kasi balita ko yan ngayon ang kalakaran ng mga abogado ang problema, etong PACC, hindi naman private ito Government office ito, bakit mo kokotongan yung mga nagrereklamo? Tumutulong na nga kokotongan mo pa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ngayon, dito sa sinasabi niya merong 12 na congressman. Ang alam niya raw na isinabmit niya sa Pangulo na nakita raw nila after validation. Kailangan talaga maimbestigahan ito ng formal. Sipin mo, lahat ng media pinatulan nito. Mga kaibigan, ni walang nakapagtanong kung siya ay merong authority. Diba? Pag-usapan dito, corruption
nililiwanag lang natin yung issue. Kasi itong si Belica, hindi niya alam yung ginagawa niya. Ha? Di sana, ang ginawa na lang niya dahil wala naman siyang kapangyarihan, siya na lang ang gumawa ng formal complaint. Di ba? At isinabmit niya yung formal complaint, attach ang mga sinasabi niyang hawak niyang dokumento laban sa 12 congressman na mangungutong. At saka ito tingnan ninyo mabuti naggagagu-gaguhan itong si Belica. Pati na itong mga congressman na nagsipagsagutan naman. Defensive, di ba? Defensive na sila. Ang sabi nila, wala ka namang authority. Correct. Pero not necessarily, wala man siyang authority, ay wala ng corruption. Di ba? Ngayon, ang sabi naman nila, kung may corruption, by ombudsman ang dapat na umaksyon. Hindi naman umaaksyon ang ombudsman Rubber stamp rin yan Yung ombudsman ngayon, mga kaibigan, pinakamasahol na ombudsman itong inabot nating ito. Sa lahat ng ombudsman, simula pa na ang tawag pa dyan, tanod bayan. Wala pa tayong nabalitaan ganito na ombudsman, na ngatwiran, na hindi na raw sila maglalabas ng salin. Bay, to longest, di ba? Bakit hindi ka public records yan? Hindi ba nga yung sinasabi nating napanalunan namin kaso nung araw sa Supreme Court dahil ayaw ilabas ng GSIS yung mga pangalan ng mga assemblyman na nakautang sa panahon ni dating Pangulong Marcos ilang araw bago ang snap election, nanalo kami, nag-file kami ng mandamus kinatigan ng Supreme Court yung aming hiling na mailabas ang listahan ng mga nagsiutang na mambabatas noon. Ilang araw bago ang snap election. Inutusan ng Korte Suprema ang GSIS. Ano sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, ang mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga nasa media sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin ay may karapatan na makakuha ng anumang records maliban sa mga kontrata, kasunduan na magsasapanganib sa seguridad ng bansa. Corruption ito Kaya ito, hindi magsasapanganib. Kung merong ginagamit na katwiran, itong si Ombudsman Samuel Martires, na kesyo ginagamit daw yan ng mga politiko laban sa kalaban nila sa politika at ng mga nasa media, ng ibang personality, para makapangotong. That is another story. Yun kailangan mo pang patunayan. Sa katotohanan, wala ka naman tinukoy kung sino yun Dapat tukuyin mo. Di ba? Na para patunayan mo na talagang ginagamit sa extortion yan. Alam nyo, sa ombudsman, kapag ka nahawakan na nila ang kaso, tandaan nyo to pagka sila na ang humawak ng kaso, baliwala na yung nag-complain Hindi naman na siya kailangan para patunayan ng ombudsman na merong anomalyang ginawa ang isang sangkot sa katiwalian. Bakit? Sapagkat magbabase lang naman sila sa mga dokumento At kung sino ang mga testigo, personalities sa isang kaso ang gusto nilang ipatawag. Pero yung nag-file ng complaint,
baliwala na siya. Nasa kamay na ng ombudsman kung gusto nilang iporsu o kung gusto nilang kwartahin yung kaso. Wala ho doon sa nagrereklamo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi nga sa inyo, wala nang credibility itong buong gobyerno. Wala nang credibility ito. Katunayan ng ombudsman, hindi naman supposed to be dapat yan na maging sunod-sunuran sa gusto ng kahit sino. Bakit? Sapagkat yan ay isang separate agency na kung tawagin natin ay constitutional office. Nananagot lang sila. Sila'y ang mandato nila'y mandato ng konstitusyon. Galing sa konstitusyon, mga kaibigan. Sapagkat ang pagkakalikha sa ombudsman ay nilikha yan sa konstitusyon. Walang pwedeng sa kanila. Mag-utos o dapat ganon, di ba? Pero alam naman ninyo, dito sa atin, lalo na in-appoint ng nakaupo, di ba? Sumusunod doon sa nakaupo. Kaya yung mga kaso na i-impluwensyahan, mga kaibigan. Yan na nga ibig sabihin nun Hindi ba ang ombudsman wala namang dito sa administrasyong ito, meron ho bang napatunayan yan, yung ombudsman? May nakasuhan ba yan? Ni isa? Sabi ko nga sa inyo, ayan kahit na yan makabasa lang ng walang pangalan. Halimbawa, isang mayor sa lungsod, o kaya isang opisyal sa lungsod ng Maynila, ang sinasabing nagnakaw, nabasa nila, di ba? Alam ba ninyo, nabase lang dun pwede silang mag-initiate ng investigation, mga kaibigan. Nasa kapangyarihan nila yun. Kung tawagin motu proprio, on their own, ay pwede silang mag-initiate ng investigation. Hindi na kailangan may dudulog pa sa kanila para maghain ng reklamo. Wala na yun, di na kailangan yun. Information lang ang kailangan nila sapagkat nasa kanila ang buong kapangyarihan para isubpena ang mga opisina ng gobyerno. Halimbawa, yung sinasabing mayor, gumawa ng katiwalian. Sulat lang yan Bigyan mo nga kami ng kopya nito. Susulat doon sa opisina ng mayor. Kailangan namin ang original copy ng ganitong kasunduan, kontrata, na tinutukoy na di umano'y meron daw anomalya. Hindi makakatanggi yun. Ang sino mang tanggapan ng gobyerno, mga kaibigan. Hindi sila pwedeng tumanggi. May kapangyarihan ng ombudsman na gano'n. Di sana ginawa na ng ombudsman yan. Ang dami nga dito, di ba, nahuli na nga Tinanggal nga sa pwesto dahil mandurugas Ano tawag mo kila Cesar Montano? Kina Juan Dateo, Tulfo, mga kaibigan. Ano tawag mo sa mga yan? Hindi corruption? May ginawa ba yan? Kaya, nakakaawa yung mga tao, yung publiko, na umaasa. Diba? Na yan, demanda sa ombudsman. Wala ho yun. Wala ho yun. Ang tanging solusyon sa dami ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon, sila na nagsasabi niyan, mga kaibigan. Sapagkat diba, hiwalay yung crackdown daw nila ngayon laban sa corruption, ipinamahala sa Department of Justice, hindi ba? Nakapagtataka, paano nila matatapos yun? Paano nila malilipol yan? Di naubos ang tao. Bakit? Hanggang 100 taon ba kayo mabubuhay? Ilang taon na lang kayo sa pwesto
Eh kayo 4 na taon, wala kayo na naipakulong ni isa eh. Oh. Hindi ba? Eh, natatawa tayo, yung mali yung paggamit nila ng kanilang pagpapaliwanag sa mga tungkulin nila, mga kaibigan. Pagka-corruption, hindi naman, halimbawa, katulad nitong sinasabi ni Pagago-Gago Belica, mga kaibigan, ito ho dapat ang inimbestigahan niya yung DPWH, di ba? O, yung mga opisyal na sinasabi niya na nandyan. Hindi naman magagawa ng congressman ng magnakaw na siya lang ang magnanakaw. Kailangan may kasabwat siya ron sa DPWH. O, yung mga opisyal doon. Di ba? Ba't di yun ang tinukoy mo? Bakit ang tinukoy mo yung mga congressman? Hindi ka ba nakakaintindi? At saka ito, sasabihin niya, unfair daw na ginagaya niya ngayon si Presidente Digong nyo na wala pa raw sapat na ebidensya. Ano? Sino may sabi sa'yo? At saka yan, 12. Maniniwala ba kayo? Ilan daan ba yung congressman? 300 ba yan? Ha? Halimbawa na, 300 yan. Diyan sa 300 congressman, maniniwala kayo, 12 lang ang magnanakaw dyan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito sabi, we need solid evidence. We need probably forensic. Ba, may forensic pa itong damuhong ito, no? Sipain kita dyan mga kaibigan. Ha? May forensic pang nalalaman nito. Forensic. Tado! Mga kaibigan. Nanlolo ko ewan ko kung naggagagugaguhan. Ito, tandaan nyo, tatakbo ulit yan. Wala namang kakayahan Boboto niyo yan? Walang kakayahan. Nagpapanggap na crime buster. Ni isa nga wala. Tapos nirereklamo pa, nangungutong 1,000 piso bawat isang pahina ng affidavit. Government office ka, maniningil ka. Sino ka ba? Mga kaibigan, the PACC is only authorized, sabi ni Presidente Digong nyo, di ba? To investigate presidential appointees. At ang kanila raw authority to help. Alam mo, yung pagtatayo ng PACC, nahiwalay sa ombudsman, sa umpisa, aakalain mo na kaya itinayo yan para mapabilis, maging epektibo ang pagpapail ng kaso laban sa mga magnanakaw, sa mga tiwali. Pero hindi. Cosmetic lang yan, mga kaibigan. Kumbaga sa makeup, pulbos lang yan. Para masabi na ang nakaupong administrasyon talagang galit daw kunyari sa corruption. Di ba? Para ano lang yan? Cosmetic, mga kaibigan. Kumbaga sa sugar coating. Yan ang mga tawag dyan Di ba? Pabalat bunga lang yan. Para masabi na talagang totohanan yung kampanya. Pero bakit hanggang ngayon wala? Di ba? Pagkatapos, nagtayo na naman ng isang task force na pinamumunuan ng Department of Justice. Lahat daw ng magnanakaw sa gobyerno. Akala mo, nagsara na gobyerno kung totohanan yan sa dami ng magnanakaw ngayon. Di ba? Ngayon, eto ho,
Bakit natin nasabing pagago-gago itong si Greco Bellica? Alam nyo, di ba, natatandaan ba ninyo? Itong batang ito ang kumuwestiyon sa Korte Suprema 2 beses patungkol sa constitutionality at legality ng pork barrel. Siya yun, mga kaibigan. Pagkatapos, ang Korte Suprema, base sa kanyang petisyon, ay naglabas ng ruling o desisyon na idinideklarang ang anumang uri ng pork barrel ay labag sa batas at sa saligang batas natin. Obvious naman, paulit-ulit natin. Mas mabuti na yung inuulit natin kung bakit, di ba? Para yung mga pangkaraniwang tao, nakapag-aral man yan o hindi, ang lahat ng tao entitled yan sa impormasyon. Sakaling hindi nila alam, mas maganda na yung inuulit-ulit kasi dito dapat talaga inuulit-ulit mo. Ha? Alam naman ninyo ugali ng mga Pilipino. Mga ningas kugunya, mga andadaling makalimot sapagkat napakaigsi ng kanilang pantanda. May igsi ang memorya, mga kaibigan. Madaling makalimot sa issue. Di ba? Kaya inuulit-ulit natin, bakit nadeklara? Base sa inihaing petisyon nitong damuhong si Greco Bellica, yung pong PIDAP at saka yung pork barrel. Bakit diniklara yan ng Korte Suprema na yan ay labag sa konstitusyon at labag sa batas? Kasi po, ang mga mambabatas ay merong mandato. Kung paanong may mandato ang mga nasa judiciary, may sarili ding mandato at definisyon ng mandato ang mga nasa executive. Ganon din ang nasa legislative. Ano ba ang mandato ng mga mambabatas? Magpanukala, magpasa ng batas. Di ba? Yun ang kanilang mandate. Kaya, labag sa batas yung pork barrel. Sapagkat yung pork barrel, ang laging justification, pagbibigay katwiran nila, kaya sila sumasandok ng pork barrel, pondo, para daw gamitin sa mga proyekto. Pagdating sa proyekto, wala silang karapatang gumawa ng proyekto. Dahil yun ay labas na sa kanilang mandato. Kaya labag na sa batas yun. Ang tanging nasa batas na kanilang trabaho, tungkulin, ay yung lumikha ng mga batas at kung ano man yung iba pang function. Pero walang sinasabi sa batas na ang mga mambabatas ay pwedeng gumawa ng proyekto at humawak ng pondo para sa implementasyon ng mga proyekto. Wala nun. Kaya nga diniklara ng Korte Supremang ang anumang klase ng pork barrel, kahit ano pa itawag mo dyan, pag yan pork barrel, labag sa batas yan. Kaya kanina, natatawa ako dun sa sagot ng mga congressman Sila Lito Atienza, mga kaibigan, dinidepensa nila yung
kanilang mga kung sino man yung tinutukoy na 12, na dapat daw sa ombudsman sampahan ng kaso. Pero hindi nila sinasabi na yung sinasabi nilang yun ay pag-amin na may pork barrel sila. Di ba? Oh, kundi namang naggagagugaguhan at kalahati ito si Belica, ikaw ang dumulog sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, labag sa batas yan eh. Anong ebidensya kailangan mo? The mere fact na may allocation ng pork barrel sa mga mambabatas, illegal yan. Base sa desisyon ng Korte Suprema. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tama, mali. Ewan ko sa inyo kung mali yun. Ikaw yung dumulog eh. Di ba? Ikaw yung nagpunta sa Korte Suprema. Galit ka kunyari sa PDAP. Di ba? Katunayan nga eh. Di ba nilitis yung mga nasangkot na yan sa pork barrel? Anong sasabihin ninyong ang sasabihin mo lang corruption. Sabi pa nga ni Atienza kung corruption, merong yan, collusion kasama ang DPWH at ang DBM. Sinabi natin kagabi yun kasi DBM naman talaga nagre-release ng pork barrel mga kaibigan at lahat ng budget. Kaya nga tawag dyan Department of Budget and Mismanagement. DBM, Department of Budget and Mismanagement. Kasamang kakasuhan yan. Kasi hindi kayo sumusunod sa batas Ang desisyon ng Korte Suprema, any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Ibig sabihin, batas yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Haliwanag niyan ba't pinagpipilitan yung pork barrel? Ito namang Senado ngayon, di ba binubusisi nila yung 2021 budget? At may pa-expose pa ito si Senator Lacson. Ang tanong, nakita ninyo, katakot-takot ang pork barrel. Bilyon-bilyon ang pork barrel ngayon ng mga congressman. Ang tanong, ipapasan nyo pa yan? Sana kung papayag yung mga congressman, tatanggalin lahat yan. Hanggang sa 5 duling. Wala silang makukuha ang pork barrel. Diba? Pero papasan nyo rin yan yan? Palabas. In aid of election. Dahil tatakbo sa eleksyon. Mga kaibigan. Di ba? Kung ipapasan nyo rin yan, ba't binusisi nyo pa? Di pareho lang din. Pero kailangan gamitin publicity. Yun nga, ayaw nitong kasalukuyang administrasyon, gusto nila, ang pwede lang mag-publicity, sipin ninyo yan ang pwede lang masabi sa publiko sa pamamagitan ng media. Ito naman mga media, tulonggis din. Kita mo ngayon walang balita. Laging walang balita. Ang balita umiikot sa katangahan. Katangahang mga balita. Kahit ano lang ang sabihin nila, walang kabuluhan, yun ang nasa dyaryo. Bakit? Walang ibang pwede magsalita Kasi pag may ibang magsasalita, magsasapanganib yun sa political
kung ano nila, ambition at saka doon sa kung ano, sa mga kandidato na papaboran ng administrasyon. Pag hindi ka papaboran, mumurahin ka pag ikaw namahagi ka ng ng mga relief goods. Tulad si Vice President Robredo, mumurahin ka. 'Di ba? Sabi pa nga nila, kung gusto mong mamigay, huwag ka nang gumawa ng publicity. Ba't sino ka ba? Ha? Sino ka? Ano, inutusan mo yung tao? Saan mo mababasa yun? Ha? Di ba sabi ni Panelo, huwag na raw mag-publicity. Bakit? Ba't huwag mag-publicity? Dahil makakapinsala sa mga kandidato na papaboran ng kasalukuyang administrasyon? Mga kaibigan, yan dapat naintindihan ninyo na yun ang intention lang. Ito naman mga nasa media, natatandaan ko nung ako'y nandun pa sa dating himpilan mga ano yun, mga ano bang taon yun? Anyway, nagsimula tayo ron 2007 hanggang 2013. Ngayon, nung nandun tayo, meron akong panukala para sa mga media, sa mga nasa media. Ang sabi natin noon, alam nyo, itong yung mga galit sa media, di ba? Yung sila naman ang bias sa media, sa mga nasa media. Hindi ako naniniwala na yung isang politiko, isang public official, at the same time, na active ka. Kasalukuyang kang nakapwesto, mahawak ng pwesto. Hindi ako naniniwala na yung mga yan may karapatang magsalita sa pamamagitan ng sariling programa, sa TV, sa radyo, o kaya may column sa dyaryo. Alam nyo, nawala na yung salitang credibility. Hindi na yan naiintindihan ngayon ng marami. Di ba? O katulad natin, bakit ko masasabing mas kapanipaniwala ang sinasabi ko kesa sa sinasabi ng isang pro-administration at saka sinasabi ng isang dati ng hindi siya pabor sa kay Duterte o kahit sino pa man kung sino yung nakaupo. Hindi na alam yan ng publiko ngayon. Ang mga binibigyan ng pagkakataon dapat sa media, yung mga may credibility. Kung ikaw ang gagamitin mong credential para maglagay ka na magsasalita sa radyo, sa telebisyon, magsusulat ng column sa dyaryo, dahil public official ka, yun na nga yung basihan para hindi sila bigyan Hindi sila payagan Bakit Sapagkat magiging bias ka na sa sarili mo. Ikaw ang magaling. Lahat ng public official, pwede mo sabihin corrupt. Pero yung sarili mo, hindi mo pwede sabihin corrupt. Di ba? Hindi ba? Yan labag sa freedom of speech. Mga gago. Pag sinabi niyo ganun yun, gago ka. Bakit? Di ba? Ang trabaho nga ng media, interviewin sila Di ba? Yun ang trabaho mo. Doon siya magsalita sa programa mo, o kaya, interviewin siya ng reporter. Yun ang trabaho ng media. Wala Minomonopolize Gusto nila sila na lahat di ba? Mga kaibigan. Sila na yung politiko,
sila na yung public official, sila pa rin yung media. Kaya, sabi ko nga, meron mga nasa media naging mambabatas. Tanong nyo kung may nagawa mga yan. Nagkaroon ng presya gobyerno, tanong nyo kung may nagawa. Wala. Alam nyo, ang talagang dapat, di ba sa batas pagtatakbo ka, kung ikaw ay nasa media, obligasyon mong tumigil. Mandatory yun. Titigil ka 6 na buwan bago ang eleksyon. Kung may column ka, tigil ka. Kung may programa ka, tigil ka. Ano yun? Hindi ho yun. Anong tawag dito? Hindi realistic yun. Na kaya ginawa yung batas nun, ang layunin maganda Para ano? Para hindi ka makapanlamang sa media mileage doon sa mga makakalaban mo. Lalo na yung walang pambayad sa publicity. Mga kaibigan. Di ba? Kaya ginawa yun para magkaroon ng equal footing Pero hindi realistic yun. Ang sabi ko nga, halimbawa ako, kung may balak akong kumandidato sa 2022, 3 taon, bago yung 2022, wala na ako sa media. Yun, pwedeng maging patas ka. 6 na buwan, patas. Kilala ka pa rin ng tao, di ba? Kaya, hindi makatotohanan yun. Ngayon, ano pa? Ang sabi natin nun, doon sa mga kumakalaban sa media na public official, dapat tayong mga nasa media ay meron ding tinatawag na hit list. Di ba? Para saan yun? Kapag ka yung mga yan may inapi na media, ginamit ang kapangyarihan niya laban sa isang media practitioner, dapat yan, nagkakaisa mga nasa media, iban mo yan. Isama mo sa hit list na yan ay panganib sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Hindi nyo kayang gawin Kaya ang kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas, lagi na lang nasa panganib. Mga kaibigan. Sapagkat walang pagkakaisa mabuti pa nga nung nagsisimula tayo. Hindi ka basta-basta pwedeng aapihin ng kahit sino, kahit mataas pang opisyal sa gobyerno. Kung ikaw ay media practitioner. Sapagkat nagkakaisa nun ang mga nasa media. Natatandaan nyo, ito nga yung naikukwento natin minsan sa Thailand. Merong isang maliit lang na babasahin magazine, news magazine. Meron siyang binulgar tungkol sa isang, may naisulat siya tungkol sa prime minister nila. Ang ginawa dinimanda, ginipit. Ikinagalit ng tao yun sa Thailand. At ang tao lumabas. Alam naman ninyo sa Thailand, pagka lumabas ang tao, ngayon di ba meron? Meron na naman. Lumalabas ang tao. Ayaw nila mangyayari. Kahit na, sipin mo, ang layo nga naman ng agwat. Isang karaniwang reporter, pagkatas gigipitin ka ng prime minister. Hanggang, yun na naging dahilan para yung prime minister bumaba sa pwesto. Kita ninyo. Dito hindi magagawa Marami kasi rito kurap sa media. Marami kurap. Marami sip-sip ang alam. Kaya sabi ko sa inyo, pagka-eleksyon, pumipili tayo ng ating ikinakampanya.
o kaya gusto nating maging Pangulo, suportahan. Pero not necessarily, pag nakaupo na siya, maglololipap na rin ako. At magsisip-sip na akong parang si Malabanan sa kanila. Bakit? Nawala ng kabuluhan yung ipinaglalaban mo. Kasi hindi dapat ganun eh. Pag nagkamali yan, punahin mo. Bakit hindi mo pupunahin? Dahil sa kinampanya mo, hindi mo na pupunahin? Pupunahin ko yan. Yun ang katwiran ko. Bakit? Hindi naman ang dahilan eh. Kaya ako kumampanya para sa isang nanalong public official eh. Para makinabang ako. Sapagkat sa atin, kapag ka maayos ang pamamahala sa gobyerno, kapag ka ang gobyerno ay nakabubuti para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan, para na rin ako nakinabang. Sapagkat kabilang ako sa makikinabang. Pare-pareho tayong makikinabang. Pero kung ibubukod mo lagi, sarili mo lang, talaga malelechi itong bansang ito. Wala na talagang pupuntahan ito. Di ba? Mapabuti lang sila. Kaya mas marami ang naiiwan. Mga kaibigan. Yan ang dapat na maging paninindigan natin. Yung sinasabi natin, pag ang mali ay mali yan. Ang tama ay tama yan. Kahit anong panahon, yung tama noon, tama pa rin ngayon yun. Yung mali noon, mali pa rin yun ngayon. Hindi po pwedeng mamimili tayo ng babasto sa batas. Pag paborito mo yung babasto sa batas, tama sa'yo yun, kahit mali. Hindi pwede yun. Walang mangyayari sa bansa natin. Kaya sa susunod na eleksyon, ang dapat natin piliin, yung marunong manindigan sa bansa at sa mamamayan. Halimbawa, na katulad nun, na merong ganong quality, sino yun? Justice Carpio. Hindi ko sinasabing tatakbo yan. Pero siya ang dapat na maging pamantayan ng susunod na mamumuno ng bansa, maging hindi man sa executive, kahit sa Senado. Dapat yun ang maging barometro natin. Katulad nung nakaraang eleksyon, ano sabi ko? Bakit ko kinampanya si Duterte? Sa pag-aakalang itataguyod niya ang rule of law. Wala binaluktot lalo eh. Mga kaibigan eh. Kaya sa susunod, ang kailangan natin, yung ipagtatanggol tayo. Subok na si Carpio. Siya lang ang naninindigan laban sa pagwawalang yang ginagawa sa atin ng bansang China. Dapat ganon ang presidente. Hindi nakikipag lips to lips pa sa gustong mambusabos sa ating mga mamamayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Magpapatuloy tayo mga kaibigan, doon tayo nanggaling kay dating Associate Justice Antonio Carpio. Hindi ko kilalang personal yan.
para sa pagkakaalam ninyo. At ang pagpili, sabi ko nga, ng mga karapat-dapat manungkulan sa ating pamahalaan, nakabase dapat yan sa track record. Kung ano yung kanyang track record, doon tayo magbabase. Sino ba ang lumaban dito para sa Pilipinas? At sa mamamayan? Di ba si Justice Carpio lang? Mga kaibigan? Oh. Alimbawa, tatakbong senador yan. Sabihin nyo sa akin, kung ako mali, na, alimbawa, tatakbong senador, kung ayaw, pilitin natin. Napakahirap ng humanap ng matino, umasa na lang sa pangako. Aasa ka na lang sa sasabihin. Siyempre, lahat ipapangako niyan, ultimo mga asawa niyan, ipapangako, bibigay sa atin eh. Manalo lang eh. Pero wala namang gagawin yan, di naman tutuparin eh. Siyempre, kailangan na may bigay niya asawa niya sa atin. Di ba? Yan ang mga politiko eh. Lahat pinapangako niya mga damuhong yan eh. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino dyan sa Senado pwede mo itapat kay Carpio? Yung pagiging honorable, mga kaibigan. Yung kagalang-galang. Hindi tayo babastusin. Di ba? Mga kaibigan, sino dyan? Tito Soto. Tingnan mo nga, ikumpara mo nga. Senate President, halimbawa, Senador si Carpio. Sino dyan? Sige nga. Wala, di ba ho? Ako, tataya ako sa inyo eh. Wala kayong maipapantay dyan eh. Ngayon sa ngayon, wala pa. Walang partido. Kaya hindi tayo dapat tumitingin sa partido. Kasi hindi naman yung partido ang magpapatakbo ng gobyerno eh. Yung nasa partido, di ba? Kaya immaterial yun eh. Ginagamit lang yung partido. Lalo ngayon, dito sa atin, ang partido, alam nyo kung ano, ang talagang tunay na partido lang dito, yung partido, party-party. Pagkasama ka sa nakaupong partido, makakaparty ka. Party-party sila, di ba? Nagpapartihan sa mananakaw. Pero, ang partido, bihikulo lang yan eh. Kumbaga, sasakyan mo lang yan eh. Para magkaroon ka ng makinarya sa pagtakbo mo. Makinarya, yung sa kampanya yan, di ba? Pero, wala yan. Partido. Pagka yan ang pinilit natin sa kultura ng Pilipino, walang mangyayari sa bansa natin. Yan partido, itrato lang ninyo na bihikulo ng isang kandidato. Dahil hindi naman yung partido iboboto mo eh. Yung tao na nandun sa partido, parang gobyerno. Sino ba ang nagpapasama sa gobyerno? Yung nasa gobyerno. Sino ba ang nagpapasama sa batas? Yung nagpapatupad ng batas. Kaya sabi nga natin, kahit ang konstitusyon baguhin natin at ang kukunin nating susulat dyan, kahit anghel ang gumawa niyan, sino magpapatupad? Yun ang tanong eh. Magpapatupad, demonyo. Di baliwala yung konstitusyon mo, kahit na yung konstitusyon pa natin ang pinakamagandang saligang batas sa buong mundo. Sabi ko nga, ang layunin lagi ng batas, maganda yan eh. Laging maganda layunin yan eh. Yung ano ba tawag mo ron? Yung hangarin, di ba? Laging maganda hangarin eh. Sa paggawa ng batas eh. Pero pag batas na yan eh, masama na layunin.
ng mga nagpapatupad ng batas. Oh, mga kaibigan, si Carpio hindi manchado, walang mancha. Di ba? Oh, si Vice President Robredo, wala naman mancha yan eh. Gusto lang nilang mantsahan. Di ba? Kasi nga, panganib yan sa mga papaborang kandidato ng administrasyon sa susunod. Pagka yan ay, kung sa bagay, hindi naman na ho kailangan ni Vice President Leni Robredo ngayon ng publicity. Dahil may gumagawa na ng publicity niya eh. Sino? Yun nasa administrasyon. Kasi akala nila, araw-araw Pasko. Akala nila, pagka lahat ng sasabihin nila habang panahon silang paniniwalaan ng tao. Di ba ano sabi natin? Kayo campaign manager niyan eh. Kayo pinaka-effective na maging campaign manager. Itong administrasyong ito, Nino, ni Vice President Leni Robredo. Kung wala nga balak tumakbo yan eh, mapipilitang kumandidato yan eh. Di ba? Dahil sa pinopromote nyo eh. Akala nila kasi, ang paninira, nakakasira lang. Lalo na kung walang katotohanan, nakakatulong yun para dun sa sinisiraan. Mga kaibigan. Kaya sila nagpo-promote eh. Di ba? Kay Vice President Leni Robredo para tumakbo eh. Sila nagtutulak eh. Na tumakbong presidente. Pinipilit mantsahan. Wala namang mantsa. Di ba? Bakit? Kasi panganib. Mga kaibigan. Di ho ba? Katulad ni Justice Carpio. Pwedeng presidente si Carpio eh. Pwedeng vice president. Pwedeng senador. Mga kaibigan. Disente. Ayaw na natin yung nakakahiyang presidente. Diba? Yung pinandidirihan sa ibang bansa. Ayaw na natin yun. Hindi na dapat maulit yan, mga kaibigan. Sabi nga hindi pa kasi naimbento ang pagsisisi sa una. Lagi naman sa huli yan eh. Di ba? Ngayon, pag naimbento na yon, perfect na tayo. Di ba? Sipin mo sa una ang pagsisisi. Di ba? Sabi, wala namang ang pagsisisi laging nasa huli. Di ba? Wala sa una. Mga kaibigan. Okay lang yun. Total hindi naman tayo ang gumawa ng kalokohan eh. Hindi naman tayo ang namerwisyo eh. Yung inakala natin, yun ang namerwisyo, mga kaibigan. Inakala natin makapagpapagaang sa buhay ng mga tao, pinabigat lalo eh. Diba? Pinahirap eh. Ang naging maginhawa lang ngayon, puro mga magnanakaw eh. May pera, di ba? Siyempre, ba't di giginhawa yan? Tapos wala ka pang kaso. Kaya, ang pagpili natin, yun na importante. Ano tayong pipili nung magbabaka sakali tayo ulit? Huwag tayo pipili sa partido lang. O kaya nakabase ang pagboto mo dahil sa partido. Wala mangyayari doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kinampanya ko, Duterte at saka Robredo sa programa ko. Magkapartido ba yun? Hindi magkapartido yun, di ba? Kasi doon ako nakatingin sa kandidato. Lahat naman ng ganyan pagka nasa pwesto na, doon mo na masusubok. May kasabihan niya sa English na kapag ka daw gusto mong subukin ang pagkatao o sukatin ang pagkatao ng isang tao, bigyan mo ng pwesto. Doon makikilala mo ang tunay niyang pagkatao.
Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Alam nga namang kumipwesto na si Carpio Pabayan pa niya ng Pilipinas. Di lalong mas may magagawa siya. Di ba? Kung yun nga wala siyang pwesto Pinaglalaban tayo Mga kaibigan Kaya hindi ako umanga sa marami dyan. May nanindigan ba ritong leader laban sa Incheck? Mga kaibigan, sa ginagawa ng China? Na invasion, pagsalakay sa atin? Sa pamamagitan ng pangangamkam ng ating mga teritoryo. At yan, ngayon, pasukan ng pasukan dito, mga sundalo nila. Palibasa, mga Pilipino, walang pagkakaisa. Sabi ko nga, sa India, di ba? Napalathala sa balita. Yung mga maliliit doon na establishmento, nagkaisa sila. Ilan libo sila? May 2,000. Di sila tatanggap ng inchik. Kahit na gaano karami pa pera niya. Hindi katulad dito inchik? Oy, may umuupa sa akin inchik ko uupa inchik ba? Palalayasin ko muna itong mga Pilipino. Di ba? Oy, magsilayas na nga kayo. Mga kaibigan, ganyan ang mga Pilipino. Huwag nating isapalaran. Darating ang araw, wala nang titindig para sa Pilipinas. Pababayaan na lang natin. Mapapariwara ng husto ang ating bansa, kumbaga sa babae. Di ba? Sobrang pagkapariwara sa panggagahasa. Sipin mo, Pilipino ka. Nagpunta ka sa Amerika. Dahil gusto mong mabigyan ng kinabukasan. Gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, kapalaran. Pumunta ka sa Amerika. Ang nagagawa mo, nakapagtrabaho ka, parang mga OFW rin, tsaka yung mga immigrant. Ang laki ng contribution mo. Bakit? Natulungan mo gobyerno, hindi ka naging pabigat. Sa kabila nun, hindi ka na nakabigat, nakatulong ka pa. Saan? Nagpapadala ka ng mga pera dito sa Pilipinas. Tinutulungan mo ang mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. Di ba? Para sama-sama kayong makatawid. Di ba? Yun yung sinasabi natin na tayo laging para tayong nakasakay sa bangka. Di ba? Naiisa lang ang patutunguhan natin. Kaya hindi mo dapat imbutin yung hindi sa'yo Di ba? Dapat, kung ang tinapay para sa 5 tayo, tigi-tigi sa tayo, hindi yung gusto mo sa iyo yung 4. Yung isa sa 5, paghahatian ng 4. Yung isang piraso. Yung 4 na piraso sa iyo lang. Iyon ang nagagawa ng mga kababayan nating nangingibang bansa. At dahil matagal na sila ron, para nila matamasa ang benepisyo. Hindi lang naman mga Pilipino ang naninirahan sa Amerika. Lahat yan ang galing sa iba't ibang bansa. Di ba? At ang mga Pilipino, ugali na yan Pag nakarating sila ron, ang una nilang iniisip, yung kanilang mga mahal sa buhay na nandito, kamag-anak, kahit na sila, ang buong pamilya nila nandoon na sa Amerika, ang iniisip pa rin nila, yung mga kamag-anak nila. At sa bandang huli, habang tumatanda, lalo nilang, doon nila nakikita ang pagmamalasakit nila sa kapwa Pilipino.
Kaya concerned sila sa nangyayari dito. Umuwi sila rito para magbalik bayan, makita ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala. Pagkatapos, ipagbabawal ninyo. Hindi na gumagana ang mga konsulado, ang mga embassy, pero yung pera ng tao gumagana na nagpapasweldo sa kanila. Isipin ninyo, naging second-class citizen ka na ng Pilipinas sa kabila ng naiambag mo dito sa Pilipinas, mas nakakahigit pa sa iyo ang isang inchik na galing sa China. Pupunta lang ang mga rumaraket sa mga congressman, magre-request na papasukin dito sang damakmak na inchik, isang sulat. Sabihin mo, 20 pangalan ng inchik, bawat congressman. Ito, bulto-bulto kung dumating ngayon, mga inchik. Papadala mo sa Department of Foreign Affairs, sulat ng congressman, ito si opisina ni Teddy Boy Finger, susulat na sa consulate, papadala yung pangalan na isinabmit sa kanya ng mga congressman. Bibigyan na ng visa ron. Samantalang dito, sa Amerika, pati sa Japan pala. Ito, sabi ng isang nasa Japan, matagal na nakikinig sa atin, si Gary Mann. Kapersi, yung friend ko dito, nag-renew ng passport sa online, dito sa Japan. Binigyan siya ng schedule, July 2021, next year pa. Ganyan ba ka-busy ang mga nasa DFA, sabi niya. Kundi mga siraulo niyan. Sabi pa raw nung iba gaano kayo karaming Pilipino rito si serbisyo namin? Di mo kundi gago. Sabay-sabay ba yun? Pupunta sa consulate? Mga Pilipino? Iba-iba yung konsulado na yan Marami yan Bawat state yata meron yan o kaya sa katabing state. Mga kaibigan. Ang Amerika, di ba? Ang Japan, hinuhulog lang yan Hindi na nila kailangan pumunta Ngayon, obliga ka, palilitratuhan ka. Pwede naman yung litrato, gawin sa iba di ba? Sipin mo yan Doon, wala makapunta, tinan mo, 2021 pa siya, schedule niya. Appointment pa lang yan. Sa Amerika ngayon, ganyan. Kaya, walang makakauwi ngayon. Ito yung season, di ba? Nag-uwian ng mga kababayan natin para kahit papano makasalo nila. Pag dumarating yung Kapaskuhan, yung kanilang mga mahal sa buhay, mga kakilala, kaibigan, wala na. Yun daw, sipin mo yun. Ang katwiran daw gaano kayo karami rito Pilipino na sa serbisyo namin? Gago pala kayo Sabay-sabay bang pupunta yan dyan? Tsaka bakit kinakailangan magkaroon sila ng Philippine passport? Para ka magkaroon ng Philippine passport kung US citizen ka, applyan mo yung dual citizen. Gaano katagal ang proseso nun? Di ba? Kailan ka pa makakauwi? Kaya sabi nila, may mga nagsabi sa atin, antayin na lang namin mawala yan. Nakaupo ngayon. Di ba? Ganyan lang kalakaran dyan na gusto nila Yung iba naman sabi, pagod na ho kami sa nangangawit na kami sa mga nangyayari at naririnig namin dyan sa Pilipinas. Ngawit na kami. Mga kaibigan, ayan di ba ang Boy Scout, tinan mo yung MMDA na yan. Hindi pa tayo
full blast. Kumbaga yung balik sa normal, di ba? Pero lintik po ang traffic, di ba? Dahil pinagsasara yung mga U-turn slot na naman. Iniba na naman, binago na naman. So yung batas nila ritong huhulihin ka, nakadepende lagi sa kanila eh. Kung kailan kanila gustong hulihin. Oh, kung magkamali ka ron, di ba? Huli ka. Wala na naman. Traffic. Nagkabuhol-buhol. Wala na. Hindi na umuusad ang traffic yung mga naghahanap buhay. Gamit, sasakyan. Hindi na sila kikita. Akala nila kikita sila dahil pinayagan na sila na makalabas. O, makapaghanap buhay. Yung pala, ubusin lang panahon nila sa ano. Lugi pa sila. Tingnan nyo. Di ba ang motto ng Boy Scout ano? Laging handa. Di ba? Boy Scout, laging handa. Ang MMDA, tsaka itong administrasyong ito, anong motto? Kung ang Boy Scout laging handa, sila laging palpak. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Merong isang mayor sa isang lugar sa, ewan ko kung saan sa Tokyo yan, sa Japan yan, meron siyang panawagan sa mga Pilipino. Yan o. Pwede ba natin ipakita yan? Kasi ngayon, ito ang ganito sila magpatupad ng mga protocol, ng mga tuntunin. Ang Japan nakikiusap ang gobyerno. Hindi yung tinatakot ang mamamayan. Doon sa kanila, nakikiusap sila sa mamamayan. Yun ang malaking pagkakaiba sa administrasyon ngayon. Dito, may papatupad lang na ko. Akala mo kung mga sino. Diyan sa MMDA, di ba? Kung makasinghal, yung si Nibriha, di ba? Yung Rob, ano ba yung isa? Garcia ba yun? Tapos dadagdagan pa ng bunganga ni Pialago, mga kaibigan. Ito sa Japan, inihiling nung governor, kasi tumataas na naman ang kaso ng COVID sa Japan, mga kaibigan. Itong kanilang gobyerno, ang governor nila sa Tokyo, nakikiusap sila sa mga may-ari ng mga bars at saka restaurant, na kung maaari, paigsiin muna yung working hours ng pagbubukas nila, at nakikiusap na yung mga residente manatili muna sa bahay hanggang maaari, hanggat maaari, dahil nga sa taas biglang pagtaas ng kaso ng coronavirus na naman. Ito ang panawagan ni Governor, ano pa pangalan nung Governor Yuriko Koike. Yan, sabi niya, we need to have everybody cooperate to prevent further spread of the virus in a tough, concentrated way. Yan. We realize this is an extremely important time of year for business owners. But if you don't stop this now, it's just going to continue. Sa mabuting pananalita. Hindi ho sila nananakot. Katunayan, ito, isang mayor. Hindi ko lang alam kung saan ito mayor, pangalan nito, pero mapapanood naman ninyo. Ito'y panawagan niya, maiintindihan nyo. Kahit ho siya Haponesa, maintindihan nyo kanyang panawagan.
Siguro medyo matigas ang ulo ng mga kababayan natin Pilipino o kaya gusto nilang makarating yung mensahe. Pero nakita ninyo ang paraan ng mga pananalita nila. Wala hong nambabastos katulad dito ay ATF, nambabarako, sila Anyo, di ba? Sino-sino. Nananakot lagi may pananakot, mga kaibigan. Talagang parang kay Hitler, panahon ni Hitler. Eto, pakinggan ninyo. Kaya nyo maintindihan, Tagalog, isipin mo. Nagsikap pa. Gumawa ng Tagalog para maunawaan lang siya. Eto, panoorin nyo at pakinggan nyo. Kahit tayo'y masa mga pagtitipon at pagtiriwan, lagi pa rin nating isagawa. Ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, pagsunod sa social distancing, at pag-iwas sa 3Cs. Magtulungan po tayo na maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay. Ayon sa slogan na iwasan mahawa at huwag manghawa. I have a coin I think you might be Napanood nyo, interested in. napakinggan ninyo. So, Nakita ninyo, steel ganun pen. ka-courteous Di ba? Pinakikita nila na talagang meron silang pagsisikap na na gawin ang pagpapatupad. Hindi sa pamamaraang sila po ay nananakot. Katulad dito. Kailangan barrier Kailangan face mask Yung mga pag walang face mask, hulihin. Ito mga pag-iisip nitong mga taong ito, hulihin daw agad. Lahat hulihin Walang hindi uhulihin dito Eto, nakita ninyo, may pakiusap, pati itong binabasa natin, di ba kanina, yung gobernur. Kasi nga, tumataas. Dyan sa Japan, kahit na tumaas yung kaso dyan, sandali lang yung araw lang ang bibilangin, di ba? Linggo, hindi sila makakalabas. Tapos pinapayagan na ulit, di ba? Sumusunod naman ng tao, mga kaibigan. At saka dyan mas marami yung lumalabas, di ba? Marami ang lumalabas ng mga tao. Hindi katulad dito, talagang nag-iingat ka muna bago ka lumabas. Maliban na yung talagang mga hindi makakaiwas na pumasok sa trabaho. Pero yung mga makakaiwas, hindi pumapasok, work from home, di ba? Hanggang ngayon, mga kaibigan. Tinatakot pa doon, nakita ninyo, nag-aral pa magtagalog, di ba? Sinulat niya, binasa niyang mabuti. Siguro may mga kaibigang yan. Mga Pilipina, di ba? Nung nakatira doon. Siguro kaya niya ginawa yan. Kasi nga, itong panawagan ng gobernur, yung mga bars, restaurant, karaniwang mga Pilipino dyan, ganyan ang trabaho di ba? Restaurant, bars, di ba? Tingnan niyo si Jorge Beichong na kaibigan natin doon sa Tokyo, di ba? Katropa natin. Yan, sa restaurant din ang trabaho niyan. Ano yun Chef yun Chef. Ito nandito sa MMDA, shit. Layo. Mga kaibigan. Yung si Jorge Beichong chef, chef. Di ba? Yun ang bigkas yata, chef. Itong mga nandito, puro shit, Mga bullshit. Yan po. Ano kaya balita dun kasi may kababayan tayong mensahe sa atin, nagpadala ng mensahe kaugnay nung ibinalita natin na isa po sa malapit na pulis sa airport police malapit daw ito kay General Manager Edmond Real. Ang binalita natin kahapon ito ang sangkot sa droga
mga kaibigan, ha? Ayon mismo sa PIDEA. Ang pinagtataka natin, ano ngayon ang naging aksyon dito? Alam nyo, yung nag-message sa atin, kinumpirma niya pa eh. Kung totoo, sinasabi natin siguro, meron siyang kakilalang airport police. At tinanong niya, kilala mo ba niya ito? At may balita na yan ay sangkot sa droga. Ha? Kinumpirma sa kanya eh. Ha? Kasi narinig niya rito, di ba? O kinumpirma sa kanya nung kakilala niya na sangkot nga yan. At nasabi pa, naibalita pa sa atin, taga-Pasay daw pala ito. Taga-Pasay City itong, ang pangalan Joseph Eric Miranda, alias Jong, na nasa listahan po ng Interagency Drug Information Database ni Presidente Digongyo, na ayon sa PIDEA ay involved sa illegal drugs activities sa National Capital Region hanggang sa mga sandaling ito. Ito kaya'y tinanggal, hinuli. Ba't hindi nyo hinuli? Diba? At bakit itong si General Edmond Real may mga tauhang ganito? Bakit ka kumukuha ng mga ganyan at hindi pa yan? Ito'y na-promote na tenyente sa airport police. Si Lapid, bumabanat. Lapid Fire.